Blessed Sunday to you. Actually, itong topic na to, diniscuss ko na to sa Black Hat. Okay, Black Hat Middle East and also Microsoft. So just to give you idea, Python can use also mostly cybersecurity professional, right? So we will discuss right now on how to use a Python, mostly in the CBE, and also I give you a live demo. So live demo means just to give you an idea how Python works on doing a bullet scanning, especially for the CBE. Okay? So my topic about today is weaponizing Python for good, building a next-gen common vulnerability exposure. So right now, who is a cybersecurity practitioner right now, or wants to have a career in cybersecurity? That's good. So mostly, today we will explore how we build the TruShell. So this is a vulnerability scanner using a Python. So mostly, if you see in the GitHub, mostly cybersecurity professional use a Python. Even Python, Rust, Go, or any language that's used for vulnerability exploiting. So right now, I create a Python scanner that usually have a Python GUI and also an OLAMA, an AI. So detecting a common vulnerability exposure in the SharePoint. That's why I discussed it also here in Microsoft before in their AMP. So this is usually a live scanning that I'll give you in the purpose of the. Okay. So right now, what is the problem? So mostly the vulnerability discovered daily. So mostly 20,000 common vulnerability exposure in 2023 alone. So that's usually a massive, right? One topic pa lang pinag-usapan natin pertaining about the remote code execution in the SharePoint in premise. Okay? So mostly attackers exploit faster than patches are deployed. Median time to exploit in just 7 days. So 7 days. Okay? Defenders need automated, intelligent tools that can scale across thousands of assets. So I'll give you a demo, a live demo. Who's familiar in Shodan? You're using a Shodan. So I'll give you a demo on how the threat actors use Shodan to do the reconnaissance. Okay? This is a live demo. I'm not a typical speaker of mostly, right? Mostly I gave a live demo just to appreciate what usually the topic about. Okay? Then why SharePoint? Because SharePoint is widely used platform. So there's a common vulnerability exposure. 2025 53770 is a critical remote code execution. So once your SharePoint is exposed in the public, there's no login attack, there's a remote code. Okay? It will be automatically logged in. Okay, this is the CBE. So once the authenticated attacker check for the distillation of trusted data, and actively exploited in the wild. So mostly, he checked the on-premises SharePoint server na exposed sa public. That's why we use Shodan. Right? Instead of using an Nmap, network mapping, to do a port scanning like port 80 or port 43, he will use a Shodan. It's a typical remote tool that usually the attacker use. Okay? So these are usually the mitigation. You need to apply the security update, and if you're familiar in the AMSI and also the protection. Okay? So this is usually the Python vulnerability scanner that I code. So this is a config multi-threaded vulnerability scanner. So I'll show you a live demo on how this scanner works. Okay? So the target instance is vulnerable to CVE. 2025 53770. Okay? So mostly, ano ba key features nitong tool na to? So adaptive detection siya na may confidence scoring. Iniiwasan natin yung false positive, right? So that's why we have a confidence scoring. May safe exploit simulation siya. That's why Python Asia is CARE or Kalinga. So I want to give you on how the exploit works, right? Because mag-i-scam po tayo ng live na IP for educational demo lang. Pero hindi ko siya exploit. Just to give you idea. So AI-powered na po siya using my OLAMA na nasa loob na ng computer ko na meron pong different models, okay? So may rich reporting siya na HTML, JSON, and also plain text. So usually this is a real world to demonstrate to you a script in a defensive framework. So entirely written po siya sa Python with minimal dependency. So ito yung architecture overview ng tool. Okay? So modularity was the key.
So each component is independent and can be swapped or upgraded. So this design makes the tool extendable to other vulnerabilities. So hindi lang siya magpo-focus sa CVE. Okay, ito yung gumamit ako ng Tinker. This is the GUI. Then may scanner core siya, HTTP session management, may retries, may orchestration, may config manager. So yung load detection niya nasa JSON file. Then may exploit simulator. So means there's a sense a crafted payload, extract response, may AI analyzer siya. Okay? So mostly, ang ginagawa ng AI, sinasummarize niya, extracted using my local OLAMA in my computer. Okay? Then may report generator po siya. So results for human and machine consumption. So I'll show you the sample report also. Okay? So ano ba yung Python features niya? Okay? So sa Python features po niya, which I choose different libraries because they are reliable. Okay? That's usually the well-documented and widely used. So by leveraging Python standard library, whether possible, we keep dependency minimal and the tool is easy to deploy. So ito po yung mga ginagamit ko, data classes, request plus retry, yung threading, yung regex, yung Tinker if you want to GUI, kasi mostly cybersecurity professional wants CLI or command line interface, pero AI na tayo ngayon. That's why I go for GUI. So kumbaga, kahit hindi ka familiar sa Linux or Kali Linux or either any CLI or VPC, eto GUI based na, click na lang. So i-demo ko sa inyo yung live mismo yung tool. So may output po siya, pwedeng HTML, JSON, or CSV. So tatlo po yung output niya. Then gumagamit siya ng GZIP and base64. So dinidecompress niya yung exploit na payload data. Okay? Then yung OLAMA, yung local LLM integration for intelligent analysis. So nilagyan ko pa siya ng AI. So ito yung deep dive niyan, the scan result database. So using data class reduce boilerplate, okay? It makes the code self-documenting. Then the post-init method ensures that lists and digs are never done, preventing an error. So ito yung deep dive po niya na scan result data class. So isa siya po siyang clean, type, and immutable data structure. So fields cover everything from basic host to advanced metrics. So vulnerable Boolean flag, yung confidence score niya, para maiwasan natin false positive, 0 to 100. Then yung vulnerable indicators niya, kung SharePoint detected, exploit successful. So yun po yung makikita niyo mamaya indicators. So exploit data dictionary, withdraw exploit result. And yung post initialization, ensure default values for optional field. So ito yung ginawa kong exploit simulation. So sa exploit simulation, magko-construct po siya ng payload, a crafted active server pages. .NET that update progress controlling containing a compressed Excel dataset. Then nagsasend siya ng post requested dun sa vulnerable endpoint. Then mag-check siya ng response status kung familiar kayo sa HTTP status code. Right? So 200 means okay. So may mga code po tayo na sinusunod, 301, 302, 30501. So extract yung compressed data niya using regex. Gumagamit ng base 64 decode na compressed data. Then yung GZIP na decompress to get plain text. So ito po yung AI analyzer. May prompt engineering akong nilagay sa code. Okay? I use a LOMA with local model. Then yung prompt in-include siya yung context sa extract data, yung temperature na na-discuss dun sa RAG. So the higher na mas sumasagot po si AI ng maayos. Hindi siya nag-allocate. So magbigay ako ng 0.1 for deterministic output. Okay? So yung error handling, usually ito yung nagiging problema pag nagke-create kayo ng scanner, may mga errors sometimes na hindi mo minsan ma-debug. So yung kung ang alema is unavailable, meron siyang makiklear na clear message. So kumbaga, hindi naka-up yung OLAMA. So naglagay din po ako ng memory and performance optimization. Kasi pag nag-scan po ako ng 10,000 na SharePoint sa labas, baka mag-hang po yung Python ko. Okay? When I go to Shodan, makikita niyo mga list ng IP, pwede kang mag-scan ng hindi multi-thread. Kumbaga hindi pa isa-isa, isang scanning na. Okay? So may pro-compile regex siya, may session reuse, may threading, may AI initialization, then may truncation siya ng AI input to 300 character to stay within token limits. Kasi may token limits po rin yung OLAMA. Okay? So ito yung multi-format, HTML, JSON, and CSV. So different stakeholder and different views. So HTML for perfect for management sa mga boss ninyo. Kasi they want graph.
So I'll show you also the output. And yung CSB for Cybersecurity Analyst. Okay? So I'll give you a live demo. Make sure for educational purpose lang po to. Just to give you an idea, ito po yung LinkedIn ko if you want to ask me about any cybersecurity. Hindi lang po dito sa topic, you can ask me. Okay? So ito po yung live demo. Sinong pamilyar sa Shodan? Guys, you use Shodan. So Shodan is very powerful tool na ginagamit po ng isang cybersecurity. Not only cybersecurity practitioner, including po ng mga threat actor. So kung ang threat actor maghahanap ng SharePoint sa buong mundo, mostly they use Shodan. Okay? Ito yung query. Microsoft SharePoint Team Services, port 80443. Binigyan niya ako ng 8,921 na bukas ang SharePoint all over the world. Ganyan po karami yung SharePoint na naka-open. Okay? Then now, ito po yung tool. Yan. So ito yung tool po na pwedeng mag-scan ng per IP or pwedeng 8,000. Ipansin nyo kanina si Sheldon has an 8,000, right? So kung mamanumanuhin ko, isa-isahin ko, matrabaho yun. Diba? If you're doing a vulnerability scanning or penetration testing. Okay, for the purpose, magde-demo lang ako ng isa. Yan, yung run exploit po niyan, usually, safe po yan. Hindi ako nag-exploit or ina-atake ko yung website o yung mismo SharePoint. Just to give you an idea. Then also may AI analysis. So ito po yung output niya. HTML, CSV, JSON, at may text. So live po tayo mag-scan. So maglo-load ako ng file. Sabihin natin dalawa lang scanning ko. So ayan po yan. Isa lang muna ng ano natin. So may isa. So mag-scan po ako. So hindi po tayo mag-export. This is only for a demo. Yan. So mag-scan po tayo. This is a public IP, right? Hindi po yan local na masuko. So napansin niyo siya, for the purpose of safe po yung server ng SharePoint na yan. Na-detect siya na may SharePoint. Nakuha. So meaning, dahil na-safe tayo kalinga, ayaw ko naman pakita sa inyo na hinahack yung server niya. Kasi dinemo ko rin po yan sa Microsoft. Kaya kumbaga for purpose na, once na nahack po yan, maglalabas po sa akin ng reverse shell. Meaning, mag-a-add na lang ako ng output sa SharePoint. Ganun po kadali ang exploitation. So wala po akong ginawang brute force. Wala po akong ginawang something na sa server. Just a pure code ng CVE ng remote code execution ng SharePoint. So this is the actual demo. So ito po yung magiging mangyayari. Yung output niya. Ganyan po yung makikita nyo. Na-present ko na sa Microsoft. Yan. So meron po siyang, ito yung IP, vulnerable. Yan, ganyan po yung makikita nyo. So meron po siyang reporting na ipe-present ninyo sa management o sa boss ninyo when you conduct a penetration testing or vulnerability assessment pagdating po sa SharePoint. So ganyan po yung output report na makikita nyo. Hindi po yung parang pinapi-paste lang. So lahat po yan coded sa Python. Okay. So ganyan po yung kaganda. Ayan po yun. May oras. So yung sample na to, pinasend ko pa before sa Microsoft. Ayan. So ganyan po, usually, pag nagko-code po kayo ng Python, a vulnerability scanner na may CPU or exploitation, yan po yung output. Okay. So may question kayo, guys? Sino gumagamit dito ng Metasploit? Or something na doing the exploitation? Because mostly cybersecurity professional use Metasploit, right? But you can create a code. So ito yung code na to, yung sample na ginawa ko. Share ko rin sa inyo.
Yan. Yan lang yan. So, ganyan po haba pag nagke-create po kayo ng code ng CVE. Yan. So, may ulama po yan. Yan. Okay? So, yun po yung nakita nyo may GUI kanina. So, dinemo ko sa inyo live, yun po yung code niya. So, I can share to you. You can also, kung baga pwede nyo pagandahin yun, you can add. Okay? Naiintindihan po yung presentation. Yes. Yan po yan. Okay? So, any question guys? Kasi nagmamadali ako, may isang client na tinamaan ng ransomware, kaya tatakbo ako ngayon after this. Oo. Kaya minamadali ko rin. Hindi naman sa minamadali ko kasi may isang tutulungan ako. Why, boss? Sorry? Sa result space was AI part. Yeah, actually, yung result na yun, this is the old. Ito kasi bago kong nilagay ng AI. Maglalagay lang siya ng AI analysis. May prompt na, ito yung sa prompt. Mas maganda, isi-share ko na lang sa GitHub o sa niya para makuha na niyo mismo yung code, okay? Kumaga kayo na mismo yung magano. Pero ito is working and running. Kasi dinemo ko sa inyo ng live, right? Pwede bang gumamit ng ibang tooling aside from Ulama tapos Yan, pero kung pag sa model, kasi ang purpose lang naman ng model, di ba? Depende yun sa yung usually slide ka, di ba? Pero usually you can use under, example, open router, Ulama, something like that. Kasi sa system prompt ang nag-ano. Tsaka meron po kayong specific na model na ginamit po. LLM model. Actually, ginamit ko lang dito yung Ulama sa kayo mismo ng Ulama 3.0. Na naka-include. Makikita naman yung pag pinigay ko yung mismo yung Python sa code. Tapos na-appreciate nyo. So, kanina po di ba sa showdown, yung Okay, tinake nyo, ito po na yung showdown. yung tinake nyo po yung Microsoft SharePoint yung services. Wait lang ha. Paano nyo po nalaman kung ano yung research nyo dyan sa showdown? Actually, itong Microsoft service, query po siya. Actually, hindi lang naman yung service, you can also type SharePoint. Kasi usually, ang SharePoint, nakapwede tumakbo ng port 80 na hindi encrypted or 443. Okay, ngayon, query lang po siya for the purpose of makita nyo gaano karami yung SharePoint worldwide ha. Kasi ang target natin is about SharePoint CVE, right? Na naka-expose sa public. Kasi may in-premises na Microsoft SharePoint na nasa loob na hindi in-expose, right? Kasi ang SharePoint ginagamit for collaboration. That's why they expose. Kaso nakitaan po siya ng butas ng isang hacker ng CVE. Kaya sinishare ko sa inyo, this is a 0 day before. That's why nagmadali po si Microsoft na ipatch to. Kaso hanggang ngayon, marami pa pong hindi nagpa-patch. Right? That's why there are mitigations about patching. Right? Niload yun na file sa Apo. result from showdown. Yes, sir. Dahil sa showdown po. Dahil sa showdown yung sample. So, ganyan po marami yung SharePoint na tumatakbo ngayon. Worldwide, ha? Worldwide po yan. Kaya may kita nyo sa US. So, ayaw ko tignan yung Pilipinas. Kasi mamaya pag-practicean ninyo. At least para transparent tayo. Ayaw po yun per country. Kasi pwede mo siyang i-filter dito. Kung gusto nyo Philippines. So, makikita mo yung mga Pilipino na nag-expose ng SharePoint. Lalo yung mga company sa public. Tapos hindi pa nakapatch. Yung particular CPU po na yan, kaya din po ba i-take na sa AI? Yung Nupelo template na usually ginagamit for scanning. Actually, that's a good question. Kumbaga, kasi ang nuclear, ano po siya ginagamit natin for return, right? Kumbaga, answer na siya. Pero pwede mo siyang i-add. Yun yung ano doon. Pero ang purpose kasi nito, kumbaga, nag-create na ako ng for purpose of Python, di ba? Kasi nga driver Python, pwede ko rin ang nuclear din. Kasi if you're using a Kali Linux, hindi ko sure kung ang nuclear nasa loob na, or you need to get clone. O nasa loob ng gusto, di ba? Yun. Built-in na. Ano sir yung edge po ng Ulama compared sa other existing models? That is a good question. Actually, wala ba kasi, guys, free. Pero you need a powerful GPU. Diba? So usually yun po yung pinag-aiba. Kasi ang dami ko nang ginamit. Nag-hacking base ako, nag-ano na ako. Diba? Mostly Ulama, even doon sa Google, tinanong ko rin siya. Actually, tinanong ko rin yun. Ulama rin yung sinagot niya yung the way you question it. So
for example, what if I am an enterprise company and I am not aware of this vulnerability? So how would I test it? Like, for example, I would hire a pen tester. How would I pen test it without having access to the corporate network? Walang access sa corporate network, meaning nag-i-scam ka sa labas. Like, I would like to take advantage of this vulnerability. Unless na naka-port forward yung SharePoint mo, di ba? Kasi yung SharePoint po is usually in-premise siya na pwedeng internal lang. Kaya nilalabas siya for external for the collaboration, right? Now, pag nalaman mo yung IP mismo, yung mismo FQDN ng domain nyo, you can scan that also. Hindi lang IP. Kasi yung iba nilalagay FQDN, di ba? Yung fully qualified domain. For example, www.sharepoint.company.com. Right? Ito, ang ginawa lang natin kasi IP ang nilalabas ni Shodan. Yes? Hindi naman siya FQDN eh. Or fully qualified domain, right? Yung www.company.com. So, ganyan karami yung naka-expose ngayon. 8,000 na. Dati 25,000 yan. So, may mga services nga na hindi na nila pinor-forward, meaning in-expose yung SharePoint sa labas. Kasi nga, dahil nga 16 pa rin yung exploit. And available po siya din sa Metasploit. If you're using a Metasploit, gumagana po yan. Dahil nasa kalinga tayo ngayon, ayaw ko naman na makita ninyo na actual na in-exploit natin yung server. Oo, di ba? Would you recommend the for Actually, ako guys, nag-MacBook din ako kasi ang company using MacBook. Ang ginagamit ko ngayon yung Asus na Zenbook. Yung isa naman Alienware, gaming laptop. Mas maganda. Kasi gumamit na rin ako bro ng MacBook. Kasi di ba corporate naman, di ba? You can request for 280. Mas ano talaga ang gaming laptop. Okay, mga haka. Actually, kung atin kayo ng DEFCON, you're familiar with DEFCON in Singapore. Para siyang Black Hat, pero mas ano siya, intense sa hacking. Magpe-present din ako ng dalawang topic doon about big tech and dark web. Saka yung ChatGPT. Gumawa ko na sariling ChatGPT na wala na offline airdrop. Na walang guardrails. So, meaning, pwede mong tanungin siya ng kahit ano. May pina-exploit of stealth exploit. Magbibigay siya. Tama po ba? Pinasend ko sa kanila. Kaso hindi yung pinayagan dito. Sinend ko rin siya as proposal. Ito yung pinayagan. Pero sa DEFCON, yun yung purpose nito. Sa kahit guardrail. Gamit yung sir ng trade na OpenAI. Usually may prepaid. Pero Kung titignan sa Olama yung dito, ginawa niyo po na wala na po. wait lang. Okay, ate, demo ko lang. So, sagutin ko lang yung tanong mo. So, I use Olama. So, ito yung command. Pag makikita mo mismo yung pinaka-ano niya. Sorry. Anomalies. Yan. Familiar kay Olama? So, si Olama list, once nag-command ako, ito yung mga model na naka-install ngayon sa laptop ko. Ganyan po kalaki yung kinakain niyang space. The more na model na ini-install ninyo, the more na lumalaki yung space. Tama po ba? Ganyan po kalaki. So, mamimili lang ako pag nag-create ako ng tool or ng anything na script na pwede gamitin sa Python, may kanya-kanya pong ginagamit yung model na yan. May kumbaga mayroong strength. Kung naano ninyo nga kahapon yung Indian na guides about RAD, may kanya-kanya siyang strength. Ganyan karami yung model na naka-install ngayon sa akin. Okay? So, yun po yun. Kasi may kanya-kanya pong trabaho yan. Okay, kaya nga, pag in-install mo sa Mac yan, makikita mo sa... Okay? So,
Ganyan kalaki, 7, 8 yan. Helium Studio certain Sabi na kasi, depende naman, malagyan naman yan ba, ano, okay? Yun yung command, you're using all apps. So, kasi ngayon, puro AI na eh. Kaya naman talaga sa AI. Any question, guys? May natutunan ba? Nag-aaral kayo ng ethical lahat. Sarili ako sa natutunan. Since sa cybersecurity ngayon, sir, nagtatry rin po kayo from injection sa LSM. Marami na. Parang pagka may... Actually, yun yung ginawa ko, yung sa prompt injection, gumawa ko ng sariling ChatGPT lang walang bawal. Di ba, ang ginagawa sa usual ChatGPT, pumupunta kayo sa internet, right? Ngayon, may ChatGPT ako na offline. I can share to you right now kahit hindi off topic. Bibigyan mo lang ng idea. Okay lang ba sa inyo? O i-off mo lang yung internet ko. Yan, ito yung command ha. So kaya ginawa ko siyang babaylan kasi nga 'di ba ang babaylan sa ating witchcraft. Yan, para makita mo ninyo. Ay, ito yung ano. So para may idea kayo, ito yung pe-present ko sa DEFCON. Yan. So may multi-threaded po siya ng tool na kaya mag-code ng source code analysis. So check kung may malware. So kung pamilya kayo sa Virus Total, ina-upload pa niyo yung file, right? Paano kung confidential yung file? Nakuha? Kasi kung confidential yung file, lahat ng ina-upload mo sa cloud, nakikita nila. Pero dahil offline to, I'm using ng Olama, siya mismo po yung mag-a-analyze na hindi ko kailangan iangat. Nakuha? So ito po yung purpose natin sa DEFCON ng 2 hours sa Singapore. So din-share ko sa inyo, ginawa na po yan sa Python. This is also a Python code. Capable po siya na mag-upload ng static malware, full AI security scan, may source code review, kung familiar kayo sa source code review. So ang daming ginagamit, diba? SonarQube, Fortify, SCA. Familiar po ako lahat yan. Pero nag-create na tayo na usually AI na. AI na po yung nagbabasa. Yan. So pwede ako magtanong dyan using Olama kasi offline, di ba? Kung ano yung usually pwedeng natin itanong. So nakita nga ako ni Ma'am yan. Sabi ko dito kay Olama, create me a Python script with fully undetectable malware. Sumagot nun, di ba? So nagbigay siya ng Python script na malware. May model po ako na usually nilagay ko. Actually, limang provider. Marami provider to guys eh. Ayan o. Yan. So, kada provider may model akong nilalagay sa code. Ganyan. So, kung gusto ko ng offline, Olama. So, every provider meron pong model. Nakuha. Na siya yung sasagot sa mga tanong ko. Dahil nga, airdrop siya, wala alis yung internet. Pwede ako magtanong dito na hindi ko kailangan ng browser. Gets? Kung ba ang ginagawa usually normal, di ba? Pupunta kayo ng mobile phone, magtatanong kay ChatGPT, pero lahat ng tanong yun, umaano sa server nila. Ito, air-gap. Ayos ba? Ayun. Go ahead. For the full AI analysis, Apo. IOC lang yan, no? Master? Ay, hindi sir. Or IOA? Actually, ito, static malware, may kinocall siyang Yara rules. If yung pamilya ng Yara, right? Yara is yung nag-check ng behavior. Pero, for ADR. Pero ito kasi, for malware analysis, hindi ko kailangang iangat sa Virus Total. Kasi yung AI yung mag-a-analyze. Master, yung Go ahead, sir. zero day, pag tumatakbo na kasi behavior, signature, zero day. Actually, Behavioral IOA. hindi lang behavior IOA, may Yara. Mayara. Yara kasi mag-ano sa kanya. Di ba ang Yara kasi siya yung isa. Sa second lesson, Master, yung source code driven, Yan. may pattern kang basis kung medyo distorted yung coding style.
nag-code sa Claude, Tama. Claude din. Agree. Lahat ng generated. So, are you comparing it to vulnerable code versus optimized code? Usually a vulnerable tool. Like example, SQL injection or buffer overflow. Usually yun yung mga nakita, or cross-site scripting. So usually yun yung target po niya. Kaya ang ginawa ko sa kanya, both blue and red. So hindi mo, kung kumbaga sa complete arsenal siya, hindi mo kailangan na gumamit ng maraming tools sa Kali Linux. Yun ang napapansin ko po mag-ship ng terminal, mag-install ng maraming tool. Ito, isang arsenal na. Tapos AI pa. Master, last question. Guys, fine. Yung digital forensic, reverse engineering yan, di ba? Yes, yes, may reverse engineering. Autopsy. Is it the same? Ito po, mostly malware. Malware sa yung mga command and control, C2. If familiar in sa C2, yung mga naglalagay ng backdoor, right? Backdoor, rat, or Trojan, usually ang tinatarget niya, hanapin yung C2, obfuscation code, data exfiltration, DNS exfiltration. Nakaano po yan, yun usually ano niya. So ayaw ko na yung i-demo kasi ano na yung sa topic ko eh. Pero gumagana po yan. Na-test po yan ng Python, yung during the speaker's night. Gumagana po yan actually. Yan. So it's my honor, pati makita din ninyo, kasi nalulungkot ako sa ibang bansa na pe-present ko, pero sa sarili kong bansa. Gets nyo? Kaya sinashare ko sa inyo. Itong dalawang tool na ginawa ni DEFCON. Ayan po yan. Saka yung dark web. Okay?